everyone, so for today's vlog, sasakay tayo sa sayayamaning sasakyan ni Cousin, Indian Cousin. At kami magdadrive, magpo-food trip kami, pupunta kami sa restaurant dito sa Tirur. At syempre, hindi matatapos ang araw ng magdi-dessert tayo. So, panoorin niyo itong video na ito. Hello everyone! Welcome back to Anna Boy's Vlog. So, ito na nga. Ito yung yayamaning sasakyan ni Indian Cousin. Ito ang Mahindra XUV 700 na 7-seater at ito ay top-end model. Wow! Diesel siya, automatic transmission. So, yan, pasok tayo sa loob. Nandyan na yung anak kong panganay, yung eldest ko, siya yung magdadrive. So, ito yung screen niya, para siyang Tesla, diba? Touchscreen niya, napakalahaba ng kanyang touchscreen. Tapos, ito yung kanyang automatic transmission. At, ayan, diba? Ang ganda. Tapos, ayan, ito yung window switches niya, automatic din siya. So, ang ganda, ang dami-dami niyang switches na hindi ko na malaman. So, yung apat na yun para sa Windows. At, syempre, yan, binubuksan ng anak ko yun sa likuran. At, yung speaker niya pala is Sony. So, di ba, high-end talaga. Sony yung kanyang mga speaker. Ang ganda. Tignan natin later yung sound niya pag pinatugtog. First time namin palang sasakay dito sa sasakyan na to kasi hiniram siya ni hubby. Yan, makikita nyo yung logo niya na XUV 700. So, yan yung sabi ko nga top model siya. At AX7 pala, 7-seater itong sasakyan na to. Parang yung dati naming Ertiga, 7-seater din, pero binenta na namin siya in replacement of our Nexon. So, yan, blue ang color niya. At makikita nyo yung kanyang wheel, yung alloy wheel niya, tsaka 18 inches pala yung kanyang pinaka-size nung kanyang wheel. At ito yung pinakalikuran niya. Diba? Ang ganda. Yan, sakay na tayo sa loob at i-feel natin ang ganda nitong Mahindra XUV 700 full option. May sunroof din pala siya kasi nga full option, diba? So, yan. Maliwanag siya sa loob dahil nga binuksan ng anak ko yung sunroof. So, yan. Hinihintay lang namin yung mga kasama namin. So, habang naghihintay, i-check ko yung ganda nitong sasakyan na to. Sa AC, okay yung AC niya. So, ayan yung sunroof niya. Sabi ko nga, maliwanag. At yung anak ko, yung youngest, si Sean, nandyan sa likuran. So, 7-seater siya. So, yun yung pang 7-seater niya. At yung anak kong eldest ang magdadrive. So, chinecheck niya lang ng anak ko yung magiging ano. At may AC din pala siya dito sa second row. At sa third row din, merong AC dyan. Kaya hindi ka mahihilo dun sa likuran. At meron din niyang mga charger. May charger yan sa likuran aside from the AC. So, yan. Chinecheck ko lang. Yan, makikita nyo yan. Yun yung charger. Tinuturo ko. Tapos may, yan. Ayan yung charger. Tapos meron siyang AC doon. Dalawa yung AC niya. Tapos sa kabilang side. At saka may cup holder din siya sa likuran. Ang ganda. Maganda talaga tong sasakyan na to. Kasi nga, syempre, mamahalin. Alam nyo ba kung magkano ito? 30 lakh or 3 million itong sasakyan na to. Sabi nung Indian Cousin or yung cousin ni hubby. So, yan, magdadrive na tayo. So, i-feel na natin yung ganda, ang comfortness at saka safetyness nitong Mahindra XUV AX7 top-end model 7-seater ng Mahindra. So, ayan si hubby, ayan na siya. Kasi sinundo namin siya, naglakad-lakad muna siya sa labas habang hinihintay kami. So, yan, aalis pala kami dyan, may pupuntahan kami. At pupunta pala kami sa showroom ng Tata Nexon para kasi nasa service ang aming sasakyan. Kaya pala namin hiniram tong 7-seater na sasakyan nung kasi ni hubby. Ito pa pala isang kagandahan nitong sasakyan na to. May 360 degrees camera siya. So, yan, habang tumatakbo tayo, makikita mo yung likuran ng sasakyan, yung harapan ng sasakyan, yung top end ng sasakyan. So, pag nagre-reverse din to, makikita mo ang left and right side. So, ang ganda, di ba? So, yan, nandito na tayo sa Tata Nexon, sa Perintalmana KVR. Kasi, check namin yung aming sasakyan at dinala namin for service. So, yan, nandito na tayo.
at imimit namin yung mga tao doon. So, after namin magpunta doon sa KBR, di ko na pinakita sa inyo yung video. So, eto na, pabalik na kami sa Tiror kasi pupunta naman kami sa hospital. So, yung binababa na naman ng anak ko yung sunroof para papakita niya lang yan kung paano yung kasi na namin siya. Sinarado niya at ngayon binuksan niya uli. So, para makita niyo uli yung linaw ng sasakyan. So, ayan, naglalakbay na naman tayo. Eto, pabalik na tayo punta muna pala tayo ng Kotakal kasi magpapacheck up muna dyan si Habi. At pag nandito si Habi, lagi kaming lumalabas at siya yung nagpapacheck up din para, syempre, para sa kanyang health. Kaya naman, lagi kaming kasama. At nga pala, yung anak ko na nasa Chennai, dumating din siya dyan para, syempre, mag-drive para sa amin. At para nakarelax na lang si Habi. So, ayan pa, itong daanan na to is pa-curve papunta ng Tiror, Kotakal, pa-Kotakal tayo. So, ayan, muna tayo. Mag-check muna tayo ng view dito sa Kerala para makita nyo naman ang itsura dito sa Kerala. So, ayan, nandito na tayo sa roundabout, pa-Kotakal na tayo. At nakarating na pala tayo dito sa hospital sa Kotakal, ang MIMS Kotakal. At nakita nyo yung view dito sa hospital na to, ang ganda-ganda. Ito ang Kerala, green. So after natin magpunta sa hospital, nandito na kami sa Tiror, nakarating na kami sa Tiror. At magla-lunch na kami. Pupunta tayo. Ito, nandito kami sa Sabka. At sa taas kami sa second floor, sa Royal Dine-In. Kasi puno na yung ground floor nila. Meron 3 level sila. Meron pang non-AC, may AC room, at ito na yung Royal Dine-In ng Sabka. First time namin magda-dine-in dito. At dito kami tinuro kasi pang family to at saka AC yung room niya. AC room siya, AC restaurant in short. So yan, tingnan natin yung ganda nitong Sabka Royal Dine-In, Royal Dine Restaurant. Ganda yung interior niya, sa pagpasok pa lang, yung ambience maganda na. So, kasama pala namin yung auntie ni Habi dyan, yung may-ari ng sasakyan. So, ito yung anak ko, yung eldest ko, yung Habi ko. At, ayan, ganda ng interior ng restaurant na to, Sabka Royal Dine-In Restaurant. Interior pala maganda na. At yan, binigyan na kami ng menu ng waiter at check natin yung mga menu niya. The usual menu, merong Indian, North Indian, may South Indian, may Chinese, marami pang iba. More of curry sila. Alam niyo naman dito sa India, more of curry. Tapos biryani, tapos meron din mga fried rice, may noodles din, may salad na rin sila, may soup, at kung ano-ano pa. So, yan, chinecheck ko lang yung ito naman yung dessert nila, may mga faluda din sila. So, yan, order na kami dyan. So, punta muna tayo sa hand wash area nila. Tignan natin. Kailangan maghugas ng kamay. Alam nyo naman dito sa India, hindi naman nagka-cutleries na kagaya sa atin sa Pilipinas o sa ibang bansa. Ang pinaka-main, ginagamit talaga namin is hand para kumain. So, balik na tayo dun sa ating upuan dahil o-order na si Habi ng mga pagkain. Malabar chicken curry, kadai chicken, pepper chicken, garlic chicken, ginger chicken, chicken manchurian. Malabar chicken curry, taste tanga curry model.
മലബാർ ചിക്കൻ കറി. നിനക്ക് എന്താ ചണ്ടിക്കുന്നുണ്ട്? നെയ്ച്ചോറ് എത്ര എടുക്കണ്ട? നെയ്ച്ചോറ് ഒന്ന്. നിനക്ക് എന്താണ്ട്? എനിക്ക് നൂഡിൽസ്. പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവർക്ക് കുറെ പണിയുണ്ട്. പ്രോൺസ് എന്താ ഉള്ളത്? പ്രോൺസ് ഗ്രേവിയിലാണ്. പ്രോൺസ് ഗാർലിക്, പ്രോൺസ് ജിഞ്ചർ, പിന്നെ മസാല ടൈപ്പ്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ മലബാർ ചിക്കൻ കറി അത് ഹാഫ് പോർഷൻ അത്യാവശ്യം, പിന്നെ ചില്ലി ഹാഫ് പറഞ്ഞു. ഗ്രേവിയിലെ നീ ഗ്രേവിന്റെ ആവശ്യം. ആവോലി ഗ്രിൽഡ് പ്രോൺസില് ഇതുണ്ടാവില്ല. ഇല്ല പ്രോൺസില്ല, ആവോലി ഗ്രിൽഡ്. പിന്നെ ആവലൊക്കെ പെരയിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്താൽ പോരാ. എനിക്കൊരു മട്ടൻ ബിരിയാണി. മട്ടൻ ബിരിയാണി ഇല്ല, മട്ടൻ പെപ്പർ ഫ്രൈ ആണ്. മട്ടൻ പെപ്പർ ഫ്രൈ. ബിരിയാണി ഇല്ലേ? ബിരിയാണി ഇല്ല, മട്ടൻ ബിരിയാണി ഇല്ല. ബിരിയാണിയേ ഇല്ല. ബിരിയാണി ഇല്ല, ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ, ചെയ്യുന്നില്ല. മട്ടൻ ബിരിയാണി ഇല്ല. അല്ല, ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടോ? ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇല്ല. ചിക്കൻ ബിരിയാണി എത്തണം ഒന്നും അവർക്കുള്ള പറഞ്ഞു. ഫ്രൈഡ് റൈസ്. ഫ്രൈഡ് റൈസ്. I make that two prawns fried rice. I don't want chicken. നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തു ചിക്കൻ അവർക്കൊന്നും വേണ്ട. ഹാഫ് സെമി ഗ്രേവി, മലബാർ ചിക്കൻ കറി ഹാഫ്, നെയ്ച്ചോറ് ഒന്ന്, ചിക്കൻ ബിരിയാണി, പ്രോൺസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ്. ബിരിയാണി ഇല്ല ഇവിടെ. ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒന്നും കൂടി എടുത്തോ? നാടൻ ബിരിയാണി അപ്പൊ 2 ചിക്കൻ ബിരിയാണി എടുക്കട്ടെ? ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി കൂടി എടുത്തോ? So, habang hinihintay natin yung aming order, magpo-pour muna ako ng bottled water dito sa mga baso namin. Kasi dito naman, hindi naman talaga fine dining service na waiter na nagpo-pour ng water. So, binibigay ko na siya. At ayan, simula na ng pagbibigay ng waiter ng plato, meaning malapit ng ready to serve ng ating food dyan. Kaya binibigay na yung mga plato. So, ayan na nga. Ito na yung food natin. Butter chicken masala yan. Ito yung prawns fried rice. Tapos, nature kay auntie o EMI. Chicken biryani sa anak ko. At ayan, binibigay na nila. Tapos, meron chicken curry din pala. So, ayan na. Kakain na kami, guys. Kain na tayo. Kay Habi pala is chicken biryani. At yun sa auntie ko is yung nature o yung ghee rice na tinatawag at saka chicken curry. So, yan, kain na tayo. Ayan, mekos-mekos na yan, mga insan. Ayan, diba? Kamay lang ang gamit namin. Hindi kami nagka-cutleries dito. Pero ang sarap kumain ng nakakamay, diba? Ayan. So, eto nga pala, papakita ko sa inyo ang buong area nitong Sabka Royal Dine-In. Nandun yung kanilang banquet hall. At may conference room sila. Ito yon, may dining area din. At ito yung toilet at saka hand washing area dito. Ito, diba, malinis ang area niya. Ayun, gents toilet at may tissue din. So, ito yung hand washing area. Yung kaninang hand washing area sa loob ng restaurant yon. Ito naman yung sa labas. Kasi nandito yung banquet at saka conference hall nila. So, meron talagang hugasan ng kamay. Dalawa siya. Dalawang area. So, ayan. Punta tayo sa labas. Siyempre, may tissue. Magugas. Pag nagugas ka ng kamay, may tissue. Malinis itong area. Malinis ang India. Yung nagsasabi dyan na hindi malinis ang India. Ayan, pakikita ko sa inyo. Diba ang linis? Ito yung sa second floor ng restaurant na to. Nakita nyo. At maraming sasakyan sa labas. So, ayan, tatlo pala yung hand washing area niya. Sa hand washing area pa lang, elegante na ang dating. Kaya pala tama, Royal Dine-In restaurant siya. So, ito nga, ayan, yung conference hall nila, banquet hall. Para sa mga gusto mag-meeting, ayan, ito. Pasok na tayo ulit doon sa loob ng restaurant, guys. So, di ba, royal na royal ang dating. Magbabayad na kami dyan dahil patapos na kaming kumain. So, ayan. Palababa na kami dito sa Sabka. At ito pala yung sinasabi ko sa inyo, na ito yung ground floor nitong Sabka restaurant. Ito isa siya sa pinakasikat na restaurant dito sa Tirur. At meron siyang, ito yung display area niya ng mga fish. Diyan pwede mag-grill. Ayan yung grilling machine nila. Charcoal talaga yung ginagamit nila, kaya masarap yung mga grilled nila. Grilled fish, chicken, at kung ano-ano pa. So, ayan. Tapos na kaming kumain. At hindi naman nakaligtas itong sa kabilang side na to. Meron siyang Muzi, Avil Milk. Puro mga faluda, Avil Milk dito sa area na to. Dessert nga ba?
para naman makapag-dessert kami. At umuulan na pala dyan nung time na yan. Kaya, pero hindi namin alintana yung lamig nung medyo kanina mainit, ngayon malamig na. So, yan, kinukuha na ng waiter yung aming order. പിന്നെ Arabian nut. ഒരു അറേബ്യൻ നട്ട് എടുത്തോ പിന്നെ ഒരു ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് റോയൽ ചോക്കോനട്ട് അറേബ്യൻ ഒരു ടെൻഡർ അപ്പൊ 5 ആയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ 4 പറഞ്ഞില്ല ആ 4 ഓർഡർ ചെയ്യ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ One is for me, Arabian. For you, Shanti, what is yours? Did you order already? Diet nuts? Bigyan ko lang kayo ng information about Avil Milk. Avil Milk is famous in Kerala as cold drink or dessert. Consists of banana, pound rice or pinipig, dried nuts, and milk. So, yan yung main ingredients niya. So, ito na yung order namin. So, may faluda, may Arabian nuts, may tender Avil, at saka yung hazelnut. So, ito yung order ko, Arabian nuts na Avil Milk. Hindi siya matamis. So, di ba, puro kain lang ginawa namin. Siyempre, nag-road trip na rin kami. Ayan, at tapos na kami. Umuulan na, gumagrabe na yung lakas ng ulan. So, ayan, yun siya, sunroof. Nakikita nyo siya. Di ba, kagandaan ng sunroof is makikita niyo ulan. So, thank you so much for watching, guys. I hope you enjoy watching this video. Bye! A breathless whisper tells me it's over.